Isa pong matinding pag-uga ang nararanasan ngayon ng cryptocurrency market. Habang ang mga malalaking crypto tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay nakakaranas ng malaking pagkalugi, isang token ang tila hindi natinag at patuloy na nagpapakita ng lakas, at yan po ay walang iba kundi si XRP. Pero paano nga ba nangyari ito? Bakit tila hindi apektado si XRP sa matinding pagbagsak ng market? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisahan po natin kung ano po ang crypto bloodbath at bakit apektado si Bitcoin at saka Ethereum. Sa nakarang 3 linggo, patuloy po ang outflows o paglabas ng funds mula sa digital asset investment products. Base po sa ulat ng CoinShares, umabot na sa $3.8 billion ang total na lumabas sa crypto market. Ang Bitcoin ang pinaka naapektuhan, kung saan ay meron po siyang $2.59 billion na outflows. Kasunod ay si Ethereum na may $300 million na pagkalugi. Ngayon ay ano po ang posibleng dahilan ng bloodbath na ito? Meron po tayong ilang mga pangunahing dahilan. Una ay ang Bybit hack. Ang isang malaking crypto exchange na si Bybit ay na-hack, kaya nagdulot ito ng panic at saka pagkawala ng tiwala sa market. Pangalawa ay ang hawkish stance ng Federal Reserve. Patuloy po ang mahigpit na monetary policy ng US Federal Reserve na siyang nagpapahirap sa mga investments sa crypto market. At ang pangatlo ay ang market crash. Sa pangkalahatan, bumagsak po ang presyo ng maraming cryptocurrencies na siyang nagdulot ng panic selling mula sa mga investors. Ngayon ay bakit po nagawang nalampasan ng XRP ang ibang crypto? Habang ang ibang malalaking crypto tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay bumabagsak, sa XRP naman po ay nakapagtala ng $5 million na inflows sa parehong panahon. Ano po ang posibleng nagtutulak ng positibong pananaw kay XRP? Una ay ang XRP ETF speculation. Ayon po sa mga eksperto, ang positibong pananaw kay XRP ay dahil sa lumalakas na posibilidad ng pagkakaroon ng isang XRP Exchange Traded Fund or ETF. Ilang asset managers na ang nag-submit ng XRP ETF applications na kinikilala na ng US SEC. Pangalawa ay ang suporta ni Pangulong Donald Trump. Sa isang kamakailang announcement, sinabi ni US President Donald Trump na isasama niya sa XRP sa National Reserve ng Amerika. Ito po ay nagdulot ng malaking hype at kumpiyansa sa XRP community. Pangatlo ay ang matibay na community. Ang XRP ay matagal nang nasa market at may malakas na suporta mula sa mga tinatawag na XRP Army. Ayon po kay Cardano founder Charles Hoskinson, sa XRP ay may solid technology, global standard at matibay na track record sa kabila ng maraming pagsubok. Ngayon ay ano naman po ang debate sa pagitan ng Bitcoin at saka XRP? Matapos pong i-announce ni Pangulong Trump ang pagsama kay XRP sa National Reserve, nagkaroon po ng matinding debate sa crypto community. Ang mga Bitcoin maximalist ay naniniwalang si Bitcoin lamang ang tunay na store of value at hindi dapat isama si XRP. Sa kabilang banda, maraming analyst at saka crypto leaders ang naniniwala na may malaking potensyal sa XRP dahil sa mabilis nitong transaction speed at low fees kumpara kay Bitcoin. Sa isang panayam, sinabi po ng CEO ng Bitwise na si Hunter Horsley na Bitcoin is the undisputed store of value for the digital age, na nagpapahiwatig na si Bitcoin pa rin ang pangunahing crypto asset para sa mga reserves. Ngayon, ayon naman kay Ginoong Charles Hoskinson, dapat kilalanin si XRP bilang isang highly scalable at global standard token na may malaking papel sa hinaharap ng blockchain finance. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ng crypto market? Sa kabila po ng bearish sentiment nitong mga nakarang linggo, tila unti-unti nang bumabalik ang sigla ng market matapos po ang announcement ni Pangulong Trump. Ang kabuuang crypto market cap ay tumaas po ng 8% na isang indikasyon na maaari pong nagsisimula ng makarecover ang market. Ngayon ay ano naman po
ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na nag-i-invest o nagtitrade kay XRP, malaga pong maunawaan natin ang epekto ng mga ganitong pangyayari. Una, kung magpapatuloy po ang positibong pananaw kay XRP, maaring mas tumas pa ang halaga nito sa mga darating na buwan. Ito po ay maaring magandang pagkakataon para sa mga Pinoy traders na gustong mag-diversify ng kanilang portfolio. Bagamat may magandang balita para kay XRP, hindi pa rin natin masasabi kung gaano katagal ang market recovery. Kaya naman, dapat laging may risk management strategy ang bawat trader at saka investor. At pangatlo, kung maaprubahan po ang isang XRP ETF, tiyak na mas tataas ang demand para kay XRP. Ang ganito pong uri ng balita ay dapat tutukan ng mga Pinoy investors para makasabay sa market trends. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang crypto market ay sadyang pabago-bago. Ang nangyari kay XRP ay isang patunay na hindi lahat ng crypto assets ay sumusunod sa iisang trend. Ang mahalaga ay maging maalam, mapanuri at handa sa anumang pagbabago sa market. Para sa mga Pinoy investors at traders, maaaring si XRP ay isang magandang asset na pag-aralan at isama sa ating portfolio. Ngunit tulad ng lahat ng investments, huwag pong basta magpadala sa hype. Gamitin po ang tamang diskarte, palaging mag-research at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.